bigyan ko lang ng background yung ibang mga kababayan natin na pag-usapan po namin ni Director Dennis sa oras na ito ay tungkol sa impeachment. Kaya nakikita ko na kapatid si ah, Attorney Dinduka na mas malaki ang maitutulong sa atin para maipaliwanag yung ibang mga discussion natin kaugnay sa kasalukuyang impeachment na isinasagawa ngayon sa Senado. Pabatiin lang muna natin si Attorney Dean Duca. Good afternoon, Attorney Dean Duca. Maraming salamat po. Magandang hapon po sa inyo at salamat sa pag-imbita. Suki ka na. Good afternoon po, sir. Good afternoon po. Kasama ko po si Director Dennis Napuge. Good afternoon po. Good afternoon, sir. Good afternoon po. So, oo. Din kanina po pinag-uusapan namin nung hindi pa po kayo pumapasok yung initial about ongoing impeachment ng sa Senado. Para po, pero hindi natin bubusisiin to para pangmasa ang discussion natin. Bigyan lang natin ng konting background yung ano ba tong impeachment para dun sa hindi mga abogado, yung mga ordinary tao, then ano yung mga grounds ng impeachment. Kasi makikita natin sa Facebook, Direk Dennis, ang daming mga comment, nagmamarunong, ang daming mga makapag-comment lang. Mhm. Ang impeachment po ay isang paraan na itinadhana ng ating saligang batas sa Article 11 para papanagutin yung mga opisyal na lumabag doon sa kanilang tungkulin. So ang pwede po nating ma-impeach, sabi ng Article 11 Section 1 ay ang presidente, ang vice-presidente, ang mga miyembro ng Korte Suprema, yung po mga miyembro ng yung mga commissioners at chairman ng Civil Service Commission, COMELEC at saka Commission on Audit, at saka po yung ombudsman. So sila lamang po ang pwedeng ma-impeach. Ngayon po ang mga grounds, sabi ng Section 2, Article 11, una, yung culpable violation of the Constitution, o patahasang paglabag sa tinatadhana ng saligang batas. Pangalawa po, treason. Kaya lang may ruling ho ang Korte Suprema na ang treason is a war crime. Pag wala pong gera, ay hindi makukomit itong treason. So medyo aalisin na ho natin yon. Dahil wala namang gera. Mhm. Kasama rin po dito yung betrayal of public trust, yung pagtataksil sa tiwala ng taong bayan. Kasama rin po dito yung bribery, yung paglalagay. At isinasama po rin po dito yung other high crimes. Yan po ang mga basehan para ma-impeach. Sinisimulan po ito sa pamagitan ng paghahain ng reklamo sa House of Representatives. O kaya po, maaaring yung membro na mismo ng House ang maghain ng reklamo. Kasi po, pagka private citizen pa ang nag-file ng complaint, kailangan po i-endorso pa ito ng isang congressman. Kasi pag walang nag-endorse, madidismiso ito at mapapawalan saysay. Ngayon po, pag nakuha yung 1/3 na boto ng mga miyembro ng House, ito po ay ipapadala sa Senado at ang sabi ng Article 11, Section 3, Paragraph 5, trial shall forthwith proceed. Kaya yun po ang naging dahilan ng maraming issue. Nung panahon na si Senator Cheese last year ang presidente ng Senado, kasi medyo natagalan yung forthwith. Kaya nga sinasabi ko sa mga estudyante ko, matagal talaga yung forthwith. Kasi dadaan pa sa first with, second with, third with, saka palang fourth with. Medyo matagal-tagal talaga yon. Although may sinabi po ang Korte Suprema ngayong taon, Generillo versus Senate, na ang forthwith ay within reasonable time at hindi daw po agad-agad. At ngayon po, para naman po makonvict sa Senado, kailangan po natin ng boto ng 2/3 ng mga senador o 16 votes po. At yun din po ang sinabi ni Presiding Officer Senator Escudero na 16 ang botong kailangan para makonvict yung Vice President. Yan po kasi ang tinatadhana ng konstitusyon. Direk Dennis? Okay. Yes, Direk Mads. May katanungan ka ba kay Dinduka, kay Atty. Duca? Hindi. Mamaya na muna. Ikaw na muna, Direk Mads. Oo. Din, na-mention niya yung mga grounds, yung mga kung sino yung mga impeachable officer. Ang impeachment, kung hindi po ako nagkakamali, correct niyo rin po ako, no? Kakaiba ito kasi sui generis to. Hindi siya kagaya ng administrative.
case hearing, hindi siya kagaya ng civil. Pero ano yung similarity nila kung meron man sa procedure sa court? Okay po, unang-una talaga po ito ay political trial. Ano po? Sui generis, tama po kayo doon. Ito ay hindi purely criminal or purely civil. Nandyan po, alam natin, ng mga politiko po ito. Unang-una, ang kaibahan nun nito, ang mga maghahatol po ay mga senador. At alam naman po natin na hindi abogado ang karamihan sa ating mga senador. So isa na akong kaibahan yon. Kaya sa korte, judge po, abogado yan. At mga abogado talaga ang naghihiring. Ngayon po, may sariling rules po na sinusunod ang Senado pagdating sa impeachment. Although, ang sinasabi ko palagi diyan, yung rules of court o yung mga panuntunan na sinusunod natin sa korte ay suppletory. So yan po ay gagamitin din kung ito ay wala doon sa rules nila sa Senado. At katulad din po ng sa korte, mauuna yung mga nag-aakusa, kaya po yung mga prosecutors ang unang nagpresenta ng kanilang testigo. At bawat testigo naman po, i-cross-examine naman po ito ng kalaban. So kung ilang testigo po ang ihaharap, ay yun ho ang nakalagay doon sa pre-trial order na inuutos ng Senado. Ganon din naman po pag natapos na lahat ng mga testigo at mga ebidensya nitong prosecution, ay mag-formal offer of evidence na ho sila, at pagka ito naman po ay tinanggap na ng Senado, sila naman po ay pupunta na doon sa kalaban, doon naman sa respondent o depensa. Sila naman po maghaharap ng kanilang mga testigo at mga ebidensya. So more or less pareho po. Kaya lang ho, kung napansin natin kahapon at saka ngayon po, may mga pagkakataon na pinapayagan yung presiding officer na kung sa korte po ay talagang hindi papayagan kasi nga po mga technicalities yon. So medyo maluwag po kasi nga ang gusto daw po dito talagang malaman ng katotohanan. So may mga sinabi naman po kasi ang Korte Suprema na ang mga kaso ay desisyonan ayon sa merits at hindi dahil sa teknikalidad. Attorney, usually yung ganitong proceedings, mga ano ang timeline ng impeachment trial? Umabot ba to 60 days, 90 days bago verdict? Ito po ngayon may pinag-usapan po sila kasi tinatanong po ito during the pre-trial conference. Parang 92 days yata ang gusto ng prosecution at parang 60 days naman doon sa depensa. So yun po yata ang napag-usapan nila at yun na nakalagay doon sa pre-trial order. So siguro baka lumagpas pa dyan sa tingin ko dahil unang testigo pa lamang parang hindi matatapos ng 2 araw. At sigurado kung merong parang din sa yung regular na trial, no, sa kahit sa trial court, yung respondent sigurado may nakaano na siya, latag, no, na pang-depensa, no, o ebidensya niya pang-depensa. Ganun din naman siyempre yung prosecution. Tama po ba, Attorney Nonoy? Tama po yan. Kasi po talaga namang may rehearsal ho yan. Bago mo iharap yung testigo mo, nagpa-practice naman ho yan. Kasi siyempre, mahirap magkamali kung nandun na kayo mismo. Lalo na po ito, televised. Yung sa korte ho, ilan lang nakakita Pero ito, televised ito. Buong mundo po nakakapanood. Attorney, meron ba yung pwedeng ang presiding officer na nasa katauhan ni Senate President ni Senator Jesus Escudero pag nagkakaroon ng mainitang pagtatalo yung in between the respondent at saka ng prosecution, nagmi-meeting niya muna, suspend muna, teka muna, pag-usap na tayo. Meron bang ganon? Pwede po yan. Pwede po Possible ba yan. yun? Kahit po sa korte. Di ba? Ganun yung nangyayari sa korte, di ba? Opo. At pag sinasabi yun ng judge sa counsel, please approach the bench. So dalawang abogado mag-a-approach kay judge at pag-uusapin ano bang problema ninyo. O kaya paano ba natin gagawin ito? So medyo off the record ho yung pagkaganon. Okay. Oo. Direk Mads? Attorney, yung plano nila Attorney Kapfunan na gawing hostile witness si Vice President. CPP, Sara, anong masasabi niyo dito? Magiging bentahe po ba ito? I mean, advantage? Well, yan po sa kasi, anong panig? yan po kasi pinapayagan naman ito. Ang tawag po dyan ay hostile witness.
yung nasa kabila kukunin yung testigo, pero may limitasyon po ito, no? Kasi sinasabi nila na dapat humarap ang Vice President. Alam niyo po, sa Constitution natin, Article 3, Section 17, no person can be compelled to be a witness against himself. So kung ayaw pong tumistigo nung respondent, choice niya po yon. Hindi natin siya po pwedeng pilitin dahil yun po ay karapatan niya sa saligang batas katulad ng sino man na mamamayang Pilipino. Kaya kung pipilitin ho nila ay baka malabag yung karapatan naman sa konstitusyon nitong Vice President. So option niya po Mm-mm. yun kung aharap siya o hindi. Mm-mm. So, ibig sabihin medyo mali rin yung opinion ng iba na dapat humarap ang ating Vice Presidente. Well, choice niya po yun. Kung haharap siya, kasi sabi niya naman, bloodbath daw, ay di, ang bloodbath, nandun ka mismo sa digmaan, di ba? Lumalaban, katulad ng mga hari nung unang panahon, pag sinabing bloodbath, nandun talaga siya sa battle. At hindi niya pinababayaan yung kanyang mga kawal. Yan po ang pagkakaalam ko sa mga napapanood kong pelikula doon sa mga bloodbath na sinasabi. Pero option nga po ito ng Vice President kung talagang gusto niyang humarap. Ngayon po, ito namang prosecution, pwede lang ipatawag, pwede lang ipasumpina yung Vice President para paharapin as hostile witness. Pero assuming po, for the sake of argument, na pumayag ang Vice President at may tinanong sila, pwede naman sabihin ng Vice President, self-incriminating yan, hindi ko sasagutin yan. At hindi ho natin po pwedeng puwersa na sagutin yun. Oh, na ginagawa doon sa mga hearing, Opo. yung usual na hearing. Pero ito naman po, isa testimonial evidence lamang dahil may mga limitasyon din po itong right against self-incrimination. Hindi ito mag-a-apply sa mga object evidence na tinatawag. Doon lang sa testimonial evidence. Okay. Mm-mm. Mm-mm. Yung itong impeachment kasi ang pwede lang ang impeachable na mga officers katulad na nabanggit ninyo, President, Vice President, tapos Chief Justice Supreme Court, Opo. tapos Ombudsman, tama po kasama, at saka Opo. po yung Constitutional Commission. yun po. Yun po yung mga kahit na nagpalit ng pangulo, hindi siya parang coterminous, di ba? Tama ba? Para sa Ay, kabatiran na ng ating mga manonood. hindi. Ano po, pwede ba magkaroon ng halimbawa, magkasunod na impeachment pero magkaibang pwesto sa isang calendar year? Pwede naman po. Wala naman pong pagbabawal dyan. Kaya lang medyo baka mapagod yung ating mga mambabatas. Pero posible po yan kasi wala namang limitasyon ho. Kasi kung talaga Pero naman may sa grounds. isang pwesto, sa isang impeachable person, hindi pwedeng sa isang taon, di ba? Ay, Parang opo. Isang beses lang po sa isang taon. yes, isang beses lang. Kaya yun Okay. po, kung maibdadagdag ko lang po, yun ang dahilan kung bakit pinatigil ng Korte Suprema yung naunang impeachment proceeding laban sa Vice President noong 2025. Kasi apparently, Mm. mahigit sa isa yung na-file, na-initiate na complaint. Kaya sabi ng Korte, violation ito ng konstitusyon. Kaya ngayon lang po uli nagpatuloy. Okay. Kasi natapos na po yung 1 year. Opo. Okay. Direk Mads, thank you po, Oo. Atty. Noynoy. Sige po. Attorney, kahapon, curious lang po ako tsaka ibang mga kababayan nating nagtatanong. Kahapon kasi biglang pumunta si VP sa Senado. Hmm. Hindi po ba? Makaka-influence po ba yun sa mga tao nag-iimbestiga yung mga judges na senador? Well, alam niyo, Hindi naman siya nagbigay ng testimony whatsoever. kasi po yun siguro pagpapakita ng suporta doon sa kanyang legal team kasi basically hindi pa naman siya kailangan dahil prosecution pa lang naman ho ang nagpipresenta ng ebidensya. So marami pong dahilan nito. Maaari din pong pampalakas loob doon sa kanyang mga abogado o kaya sa mga supporters niya. Alam naman po natin na medyo sikat ang ating Vice President at marami ho siyang taga-suporta. Siguro ito ay pagpapalakas din. Kumbaga, a moral booster doon sa mga kasamahan niya. Mm. Oo, sige. Kasi pwede naman, at saka kung sa aking pagkakaalam, medyo nagbasa-basa ako ng konti Atty. Pero i-correct niyo kung tama, no? Ang lahat ng mga gagamiting ebidensya, dokumento, witness, pag-witness, kailangan under oath po, ano? Pagkatapos yung mga ebidensya, kailangan notaryado. Tama po ba?
At tama Attested po. yun at notarized. Oh. Tama po. Kasi po, Parang na-verify at na-validate, ganon. opo, kasi kung ito pong mga testigo, they can only testify on their personal knowledge. So kung hindi po, wala silang personal knowledge, mag-execute sila ng affidavit, baka po nagsisinungaling sila, makakasuhan naman po sila ng perjury. Pwede may kulong ho itong Perjury. kaso perjury. Okay. Criminal. Opo. Okay. Yeah, Direct Mads. Oo. Di ko alam kung tatawag ko kung Dinduka or attorney. Dinduka. Mas masasanay kasi ako, si Dinduka kapatid, ikaw pwede ka rin magpa-member neto. Yung aming grupo pala niya, nagpa-member lang ako. Saksi ni Duka. Ito yung grupo ng mga, hindi naman kailangan judges ka, lawyer ka, o nag-aaral ka ng abogasiya, basta interesado kang maging maalam sa larangan ng labor law, yan, magagamit mo yan kasi nasa DOLE ka. Yan ang expertise ni Dinduka. Opo. Dole Talaga- accredited lang po. Dole accredited safety consultant, Attorney Nonoy at Direct Mads. Maganda po yan. Kaya nga sinasabi ko, Director Dennis, magandang magpamiyembro ka, magpalo ka lang ng kanyang program. Marami kang matututunan, hindi lang sa larangan ng batas, sa larangan ng labor na mapapakinabangan mo sa present work mo. At kahit di mo mapakinabangan, somehow maging abreast tayo sa mga nangyayari sa kapaligiran natin. Hindi kailangan mag-aral ka ng abogasiya. Magpalo ka lang, matututo ka dyan. Magiging magaling ka pa sa ibang mga lawyer at sa ibang mga... Ito po yung YouTube channel, nasa likuran ko. Pwede ko kayo So bukod sa saksi ni Duka, meron pang CD Duka Law. Ano po yung CD, Dean? Ayan po yung pangalan ko, Cecilio D. Duca. Cecilio D. Okay. Para po Tapos sa nickname nyo ay Nonoy. Ba't napunta sa Nonoy? Sa Bicol ho kasi pagkabunso, yun ang tawag. Ako yung bunso sa amin. Tatlo kami. Taga Bicolano pa, Oragon. Bicol sa Naga, San Town. Originally po, Sorsogon ang aking mga parents. Pero sa Camarines po ako pinanganak. Okay. Oo. Dinadaanan namin Camarines. Tama. From Lucena, dadaan ka. Medyo umusta na yung daan doon? Bako-bako pa ba? O medyo smooth na? Napasmooth na ni Secretary Vince? Well, taon-taon pag umuwi ako, may ginagawa Pero ngayon, sana naman, napaayos na dahil binisita na ng Presidente. At saka ni Secretary. Sana naman, smooth na. Yung pwede na mag-skateboard. Kalbaryo anyway, sa amin. Oo nga po. Din, kasi alam nyo naman na medyo ingat din kami sa pagtatanong kasi baka mamaya yung katanungan namin maka-apekto doon sa sinasagawang yung maselan nga ho ito yung sa impeachment proceedings. Mamaya ba't kayo nakikiala o nangi-impluwensya kayo, di po ba? May tawag doon Anong tawag doon pag ang kaso nasa korte natin, hindi ka pwede magbigay ng opinion? Anong tawag doon? Subjudice po. Subjudice man tawag. Ayun, meron sabihin niyo lang kami kung may nakukumit kaming ganun. Wala naman po. Karapatan po natin itong magpahayag hanggat wala tayong nalalabag na batas. Kasi mga opinion lamang naman po natin ito. Tinatawag ang freedom of expression at saka freedom of the press. Ayan, kasi noon ay may mga usapan na kahit hindi pa nagsisimula pa itong Sarsuela, matatawag natin Sarsuela sa Senado. Tama ba? Parang gano'n parang naging Sarsuela nangyari, di ba? Tapos yung pagpapalit-palit ng Senate President naging naging usapin din na paano nga kaya kung halimbawa lang na may magpapayo sa Vice President na kaya mag-resign na lang kaysa ma-impeach,
Ano yun? Talaga pagka nag-resign ba siya, halimbawa lang, nag-resign ba siya? Halimbawa lang, hindi natin sinasabi, oy, Vice President, mag-resign na lang ho kayo, di ba? Para matapos na yung impeachment. Hindi ho yun. Para lang po sa pag-aaral, no? Siguro para din sa mga nag-aaral pa ng abogasya. Ano ho ba? Exempted na ho ba siya dun sa mga iba pang mga cases apart from the Senate proceeding? Kung Okay. sakaling nag-resign siya? Okay, ito po ay magiging case of first impression. Ano po? Kasi wala pong prohibition sa Constitution natin. So kaya lang po, kapag ka nag-resign siya, maaaring sa mata ng publiko, admission of guilt. Dahil bakit ka magre-resign kung wala ka namang kasalanan? Mm. Ngayon po, hindi ho natatapos kasi sa impeachment yung Mm. proceedings eh. Kasi assuming mag-resign siya, may mga ebidensya na po itong prosecution, kukunin po yan ng ombudsman at papailan siya ng kaso sa Sandigan Bayan. Kasi wala na po hindi So kahit wala na siya sa pwesto. Oo, Oo. wala na ho siya sa pwesto dahil nag-resign na siya. So ang kakaharapin niya po ay criminal Okay. cases sa Sandigan Bayan. Hindi po katulad nitong impeachment Okay. na ang tanging parusa lamang ay tatanggalin siya sa pwesto. At hindi na siya pwedeng makabalik sa anumang posisyon sa gobyerno. Opo, lilinawin ko lang po para sa ating mga tagapakinig, yung katanungan po natin ay hindi para isulo ang pagre-resign ng Vice Presidente. Ang katanungan natin ay para sa mga susunod pang mga kaso kung sakali may maulit na mga ganitong mga pangyayari. Mm. At saka po, Ayan. may dagdag, Direct Mats. may dagdag ko lang po. Sige po din. Sige po. Assuming po na mag-resign siya, hindi po mapipigilan ng Senado na ituloy pa rin yung trial. Kasi Tuloy pa rin ang trial. nasa Senado po ito. Magdidesisyon ho ang Senado kung itutuloy ang trial. Kasi po ang kailangan Mm. dito malaman kung talaga bang meron siyang mga pananagutan. Kasi po hindi Mhm. lamang yung kanyang pwesto nakasalalay. Meron po itong penalty na perpetual disqualification. Kasi alam ba, magre-resign lang siya, Oo. titigil na natin, pwede siyang tumakbo uli. Dahil hindi naman siya nasintensyahan sa impeachment So, court. tuloy-tuloy pa rin yun. So, May ibig posibilidad sabihin, po. kung, Mm. kung ako naman, kung ilagay ko naman ang posisyon ko sa kampo, Mm. ni Vice Presidente, o halimbawa, di ba, halimbawa ako si VP Sara Duterte, hindi na lang ako magre-resign kasi ganun din lang din pala ang kalalabasan. Kung sakali Opo. man, ganun lang din pala yung magiging outcome. Ang hindi ko lang sure kung mako-convict ako o hindi dahil hindi pa naman tapos ang impeachment proceedings. Tama po ba, Dean? Tama po yun. Kasi po, ang sinasabi ko diyan, kapag ka nag-resign siya, option po ng mga senador kung itutuloy pa o hindi na. Pero ituloy man o hindi, may kakaharapin po siya mga criminal cases dahil yung mga ebidensya na dinala sa Senado, kukunin po yun ng ombudsman at papailan ng kaso sa Sandigan Bayan. Gagamitin. Opo, gagamitin po yon. Ngayon naman po, on the other hand, kung naninindigan po ang Vice President at sinasabi naman nila na walang pananagutan, tingin ko po dapat harapin niya ito at ituloy ang paglilitis para mapatunayan talaga na wala siyang kasalanan. Kasi ebidensya po ang magsasalita at magsasabi na wala siyang kasalanan kung talagang may mga Opo. ebidensya po. Thank you. Okay. Direct Mads. Oo. Kanina minention kapatid ni attorney ni Dinduka yung mga grounds. Tama ba ako? Yung mga grounds sa impeachment. May nagtatanong po dito, saan po ba pwedeng ilagay yung impeachment? Ano ba yung grounds? Sabi ko, kaya ko sagutin, kaya lang si Dinduka na lang ang pasagot natin. Mas reliable at mas credible. Opo, ang grounds, 4 lang po yung articles of impeachment na idinala sa Senado. Yung pong inuna nila, ito yung Article 4 sa pagkakaalam ko, ito po ay betrayal of public trust. Kasi raw po nagtaksil sa tiwala ng bayan at nilabag ang saligang batas nung pagtangkaan niya na patayin o nag-hire daw siya ng assassin para patayin yung presidente, yung first lady at yung former speaker. Yung po ang sinasabi doon sa articles of impeachment. Gayon din po yung graft and corruption. Isa rin ho kasing ground itong graft and corruption sa impeachment na tumutukoy naman daw po doon sa confidential funds ng Vice President.
So, yun po. Then, meron din po silang bribery kasi po yung pagbibigay daw, ayon po dun sa articles of impeachment, yung pagbibigay ng mga envelope doon sa mga opisyal ng DepEd nung ang Vice President ang Secretary pa ng DepEd. At yun po ay may mga dokumento silang ini-attach ayon po dun sa articles of impeachment. Yung Mm, Tinduka yung okay. sorry po. Yung pinakita ba na ano, kasi minention nyo isa-isa, yung sa envelope, yung Hmm. dinitalye nyo isa-isa, yung tinatawag nating statement ni BP na allegedly ipapapatay daw. Hmm. Na actually, inulit kanina yon during the Hmm. cross-examination na i-discuss yun ni NBI agent. Hmm. May tuturing bang, sabi ng ibang mga kababayan natin, bakit daw dun lang nakatuon yung ano, may time ba o talagang the whole impeachment dun na o darating din tayo sa period na tatalakayin din yung ibang issue? Inuna lang po nila ito dahil nung una pong araw ng pagdinig, no? Tinanong itong prosecution ni Senator Escudero ano yung uunahin nila. At sinabi po uunahin nila itong Article 4, yun nga, na betrayal of public trust dahil sa pagbabanta doon sa buhay ng Pangulo at ng First Lady at saka ng Speaker. Yun lang po ang inuna nila. Meron po ang tatlong susunod. At may paliwanag ko lang po, isa lang po doon sa articles na yun ang mapatunayan, pwede na pong ma-convict ang Vice President. Kaya lang po, babalik tayo doon sa numero. Numbers game po ito. Kailangan natin ng 2/3 ng Senado. Na 16 na senador. Kung di ko sila aabot ng 16, kahit ano pang ebidensya ang iharap natin, wala akong conviction yan. Pag sa impeachment court, anong tawag po sa ating mga senador na boboto? Mga senator judges po ang tawag. Senator judges. Okay. Ayan, para malinaw po sa ating mga nanonood sa Usapan sa Balay, paki-share po at paki-like po ang ating programa para mapakinggan nyo ang mga detalye at mga impormasyong talaga naman ngayon ko lang nalalaman kay sa founder ng Saksi ni Duca, Dean Duca. Pagpa-member ka na libre lang. Oo nga, hindi. Din, kukunin ko yung numero mo, number mo. Hiramin ko yung number mo kay Direct po. Mads, ha? Sige po. Bawal Sige, hiramin. Baka hindi na isoli. Hindi, babalik ko nga hiramin ko nga, tapos ibabalik ko. Pwede naman po. Hindi, kaya lang, direct, na may message ko lang siya. Hindi ko alam ang personal number ni Tinduka. Bigay ko po sa inyo mamaya. Salamat Ayan, po. Na may mamaya, message pagka- ko lang siya. Direct naging close ko lang siya gaya nila Fiscal Prosecutor Mario Luna through Facebook pag naghahanap lang ako ng guest. Ganun Nakakatuwa. ba? Di okay. At least ito yung simula ng ating at pwede rin natin siya maimbitahan sa sa National Press Club. Oo. Pwede Actually, rin po. pag nag 7 years old na ang National Press Club, lahat po ng guest ng Usapan sa Balay, sana makapunta kayo sa NPC. Sige po, maraming salamat po sa invitation. 7 years old na ang Usapan. Next year. Magpipitong taon na pala tayo, no? So, Tagal na pala. Matagal na pala. kasi ang Since pandemic. 7-year-old pinaghahandaan, di ba? Tama po yan. Pero teka muna, Din, okay lang ba mapag-usapan natin yung nabanggit mo na yung betrayal of public trust, di ba? Kasi yung sinabing ipapapatay, pero parang may binanggit din naman ng Vice Presidente, no? Na kung sakali, di ba? Parang conditional siya. Anong masasabi niyo tungkol doon? Well, ito by itself, marami ho kasing pwedeng maging excuse Na sabi niya, expression lamang ito nung kanyang sobrang galit. No, kaya na-prostrate lang siya. So depende po dun sa mapapatunayan nila, dun sa paglilitis, no? Kaya mahalaga po napapakinggan itong mga senador dahil sila naman ang maghuhusga yung ebidensya ng prosecution
at yung ebidensya naman ng depensa later on para matimbang nila kasi entitled naman ang lahat ng tao kasama na ang Vice President sa due process. At ito nga po yung Oo. proseso natin na dadaan ka sa paglilitis para timbangin yung mga ebidensya ng magkabilang panig. Ay, halimbawa, aalis muna tayo sa impeachment proceedings issue, no? Mm. Halimbawa lang, dito sa barangay namin, for example, Oh. meron akong galit na galit ako. Galit na galit ako. Pagkatapos, meron akong nakaaway. Sabi ko sa kaaway ko, verbally, Mm. pag ako sinuntok mo, ipapapatay kita. Oh. Yun po ba ay matatawag ng threat? Pwede po, pero ito ay may kondisyon kasi na kung sinuntok mo, kung hindi ka naman sinuntok, so hindi. Pero yung pong magbabanta talaga, maaari po. Depende dun sa mga sirkumstansya, ano po? Depende nga dun sa mga ebidensya at mga circumstances, baka naman. Pero, Conditional na. Pag sinuntok mo ako, ipapapatay kita, di ba? pero pwede pong excuse yun dahil Di ba? conditional eh. Dahil kung hindi nagawa yung kondisyon, hindi ka sinuntok, hindi mo Oo. ipapapatay. So, pwede pong Hindi i-argue sa mangyayari. ganun. Hindi mangyayari pagpapatay. Oo. Lalo na pag ako pinatay mo, may sniper na nakatutok sa'yo, di ba? Di ba, Din, no? Pwede po yun, So, pwede po. So ngayon, yung tinreten ko, pag dinala natin halimbawa lang sa Oo. isang korte, yung regular, yung ano natin, regional, MTC, ano pa ba ang korte natin? RTC po. Court of RTC, Appeals. Court of Appeals. Ano kaya sa tingin nyo? Meron na bang nangyaring ganyan na kaso? May jurisprudence na meron kayo nabalitaan? Pwede po pwede po itong pumasok sa light threat o kaya grave threat. Depende po. Pero kung conditional na ganyan, pwedeng i-argue nung taong nagsabi, may condition naman eh. So depende po ito sa appreciation ng judge. Mamamatay lang, magkakatotoo. Yung pagpatay siya, ako mapatay ako. Oo. Alalahanin po natin, Ayan. abogada ang Vice President. So baka kaya niya sinabi yung ganong premise para hindi siya makasuhan later on. Ay mag-disclaimer lang po tayo sa ating mga manonood, at saka magbigay tayo ng warning sa ating mga manonood, mga magulang, baka po narinig din yung mga anak, yung terminology ginagamit po namin tungkol dun sa pagpatay. Ito po ay paki-guide lang po ang ating mga anak at paliwanag sa kanila ang ng maayos at sabihin sa kanila na masama po ang pumatay. Direk Mads? Oo. Sabi ni Berilio Vismonte Bicol po ito, baka kilala nyo pa. Bakit daw, nasasayang lang, actually, hindi naman question to nasasayang lang daw yung pera ng tao. Dapat ang tuunan ng pansin yung flood control dahil yung hearing, ang tagal-tagal pa niyan. Ganun din po yung flood control. Ang hearing po niya sa korte matagal din. Ang kaibahan lang po, yung flood control hindi natin nakikita dahil hindi televised. Ito kasing impeachment televised. Pero ito ay at saka po parang siya parang isinara sa media, no? Yung sumunod na mga hearing sa ICC. Opo, parang ganun. Bago tuluyang naging home alone na lang ang ICC. Pero yung ICC kasi parang investigative body lang yon, ipapile pa sa korte at may mga na-file na po at may mga nakasuhan na sa flood control ngayon. So naalala po natin yung dalawang senador na kasuhan na po at nakakulong ngayon, may kinalaman po sa flood control yon. At may mga susunod pa yata, yun ang pagkakaalam natin. So kanya-kanya po itong proseso at lahat po ng mga prosesong ito mekanismo ng ating demokrasya para papanagutin yung mga may kasalanan. So hindi ho tayo po pwedeng manimbang dito Kailangan talagang pailan ng kaso lahat ng merong kasalanan. I stand corrected po, no? Hindi po ICC, ICI, Integrated Commission for Infrastructure. Marami kasi mga abbreviation Opo. Direk Mads? Dun sa minention at tinanong ni Direk Dennis, pero related pa rin to sa issue ng impeachment.
ang procedure ba ng Senate, alam naman natin meron silang sariling Mm. procedure, di ba? Opo. Pero kanina, tsaka yung the past few days, ino-observe ko, parang mix ang ginagawa nila. Pati yung mga style sa korte ginagamit nila, yung mga presentation ng ebidensya. Possible ba yun o talagang mag-i-stick lang sila sa procedure nila? Posible po yun na magkahalo kasi po may rules ang Senado, pero sabi nga po natin, yung rules of court ay suppletory. So yung mga rules na wala doon sa Senado, pwedeng ipandagdag yung rules of court. At tulad po nung nakita natin, parang ganito rin naman ang rules sa korte, hindi ba? Na mauna yung nag-aakusa at yung inaakusahan siya naman ang susunod. So parang ganun din po. At ang kaibahan nga lang po, marami tayong mga judges dito na mga senador at hindi po mga abogado ang marami. Ilan lang po yata ang abogado sa Senado. So yun po ang kaibahan. Kasi pagdating po dun sa appreciation ng evidence, syempre, tulad nga po, i-quote ko lang si Senator Marcoleta, mahirap yung walang legal background. Yan ang sabi niya. Pero sa akin lang po, Which is, hindi na question to din Hindi Opo. naman, kahit naman may background ka sa law, hindi ko nilalahat. Minsan mas magagaling pa nga yung walang background sa law eh. Nako. Tama po Ah. kayo. Comment lang po yon, sarili ko lang pong observation. Opo, walang problema eh. Yan ang ating observation eh. Entitled do tayo dyan. Sabagay. Total, may opinion naman po tayo, no? At may mga observation naman po tayo. Ano yung mga naobserbahan yung mga policies and arguments? Ito para doon sa mga nag-aaral na mga estudyante ng law. Actually, gusto ko rin mag-aral po nito, din, no? Pwede Ng batas, po. Pero ano yung mga napapansin nyo na mga, minapansin ba? O kung meron man, ano-ano itong mga fallacies in arguments na naobserbahan niyo? Unang-una po, dapat pagpupunta kayo sa korte, handa kayo. Dahil expect the unexpected. Kasi po talagang yung kalaban, gagawin niya ng lahat para naman pangatawanan at proteksyonan yung kanyang kliyente. So kaya po kahit na napakaraming objection nung abogado ng Vice President, karapatan ho nila yun eh. Kasama ho sa proseso yun. Basta alam nila kung paano proteksyonan yung kanilang kliyente at naruroon sa mga rules natin, malaya po silang gamitin yon. Ganon din naman po yung kabila. Malaya din po silang mag-object kung sa tingin nila may basehan yung objections. Pero yung mga yung mga tinatawag nating mga argumentum ad baculum, meron ba? Ad populum, meron ba? Tsaka yung mga ad hominem? Marami po yan. Katulad do kahapon nung sa opening statement ng isang congressman, sa normal na korte wala pong ganon. Kaya yun yung ini-insist ng abogado ng Vice President na diretso kayo dun sa testigo ninyo. Huwag na kayong magbigay ng opening statement kasi hindi ganyan ang proseso sa korte. So yan po ang kaibahan kasi pinagbigyan ng Senado na ipahayag nitong isang congressman na may opening statement at winarningan lang na hanggang 5 minuto. Yun o kasi ginagawa po ito pagka trial by jury na meron silang opening statement at pag natapos may closing statement. Sa atin po hindi tayo trial by jury kaya hindi dapat pa pwede yon. Pero dahil nga po kakaiba ang trial sa Senado, pinagbigyan. Okay. So ano yan, gumamit yung ang tawag doon? Anong fallacy po yung ginamit? Fallacies in arguments? Yan po ay argumentum ad populum. Appeal to Ad the populum. masses. Yung ad baculum po ay appeal to the emotion. Yes. Appeal to popularity, no? Direct Mads. Galing po kay Stream Tech PH. Sana pinost mo na lang yung name mo kung sino ka man. Anyway, sabi niya, marami pong criticism na natanggap yung regarding sa evidence na Xerox copy. Ano po ba ang tama? May latest decision ng SC dito eh. Meron pong desisyon ng Korte Suprema dyan at ito po ay nakabatay dun sa amendment sa 2019 Rules on Civil Procedure na kung meron pong original
at sa oras na ipipresenta yung original ay hindi available o hindi makuha at may duplicate naman o may photocopy, tinatanggap naman po yon subject to the presentation of the original pag inoffer na po natin yung ating mga documentary evidence. Pero i-correct ko lang po na ang original ay hindi kapareho ng photocopy. Ang sinasabi lang po, yung photocopy ay pwedeng tanggaping ebidensya katulad din ng original. Pero iba pa rin po ang original sa Xerox. Kasi baka mamaya may mga comment na pwede nang ipa-Xerox yung pera at kapareho daw po yun ang original. Nako, makukulong ho kayo dyan kapag pina-Xerox nyo yung pera. At saka may batas ho ang yung sa BSP, Bangko Sentral ng Pilipinas. Ay opo, may regulasyon po yan at may batas po tayo dyan na makukulong yung mga gumagawa ng ganyan. Kaya wag na wag ho nilang gagawin. Kasi po yun ay for purposes lamang ng admissibility. Kung tatanggapin ba ng korte o hindi. Pero hindi po napapalitan ng original yung photocopy lamang. Ng photocopy yung original. Opo. Pero pagka tinanggap po ng korte, to follow ba yung original, kailangan ipakita, ganun po ba ibig sabihin? Pag ni-require po ng korte at ng kalaban na ipakita ang original, kailangan po ipakita ang original kasi kung lalo na po kung may question. Ngayon po kung sinasabi naman na tanggap naman ito at walang question yung kabila, okay na po 'yon. Pero kung ang kalaban po ay hihingiin yung original, may obligasyon po na ipakita yung original. Yung original. So anumang side, basta nanghingi, halimbawa respondent, nanghingi ang respondent ng original o ang defense o ang prosecution, kailangan ipakita ang original. Opo, ganito po kasi halimbawa lang po yung birth certificate dahil para patunayan yung minority ng akusado. So halimbawa po, nasa probinsya, hindi makapunta dun sa Philippine Statistics Authority. At ang naiiwan sa kanya ay Xerox lamang. Photocopy. Oo. So at that time po pwedeng tanggapin po ito provisional. Subject to the presentation of the original na matagal pa makukuha dahil nasa PSA pa at nasa Metro Manila. Kung nasa probinsya sila, hindi pa agad-agad makukuha yung original. So pero later on, pag napatunayan na fake pala itong photocopy na ito, ay papastrike may dagdag na kaso. At kakasuhan pa ho natin yung nagpresenta. Falsification. Misrepresentation at falsification. Na ano yun? Magkadugtong po ba falsification of public documents plus meron pang mapapasama rin yan sa perjury? Pwede rin po kasi kung nasa affidavit niyo ito at nagsinungaling siya, napapasok pa rin ang perjury. Kasi sigurado ilalagay niya po yan sa affidavit niya as attachment. Kasi kailangan din, di ba, lahat na ipipresenta kahit photocopy, sa pagkakalam ko, kailangan meron po siyang tawag dito, notaryo o kaya naman certified true copy doon sa photocopy. Tama po ba? Tama po yun. At kapag ipipresenta pa lang po yung ebidensya, kailangan na nandun na yun sa kanyang affidavit. At ang affidavit naman ay sinumpaan. So talaga po may perjury dyan kapag nagsinungaling siya. Maraming salamat po sa pag-imbita at na makatulong tayo sa pag-unawa sa mga bagay-bagay na ito sa ating mga kababayan. At sa mga kababayan po natin, magpatuloy po tayo magmasid, makinig, magbasa, at lalo na po dito sa Usapan sa Balay para marami tayong matutunan. Gayon din po, pwede kayong pumunta dun sa CD Duca Law YouTube channel o kaya i-follow nyo po ako dun sa Nonoy Duca Facebook para may mga matutunan po kayo. At masdan ho nating mabuti yung mga ebidensya bago tayo magbigay ng ating mga pahayag kasi bawat pong mga partido dito ay may kanya-kanyang paliwanag. So pakinggan po natin ang mga paliwanag nila bago tayo maghusga. Muli po, maraming salamat sa pagkakataon. Please don't forget to like, share, and subscribe to CD Duca Law, where law is made simple and life is made easier. See you next time!